So hello no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga bagay na sumisira sa tao. Lagi niyong tatandaan ang sinasabi dito sa kasulatan. We are the temple of the Holy Spirit. No? Tayo o itong katawan natin ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At sinabi doon, kung sino mang tao nasisira o wawasak sa templo ng Diyos ay lalaglagi ng Diyos. Ano bang mga bagay ang siyang dahilan kung bakit nasisira ang templo ng Diyos? Nasisira ito sa pamamagitan ng lahat ng uri ng kasamahan, lahat ng uri ng kasamaan, bisyo, sugal, sigarilyo, inom, marijuana, o lahat ng uri ng bisyo na siyang sisira sa katawan natin. Lagi nating tatandaan tayo ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay banal. Ang templo ng Diyos ay ito yung bahay ng Diyos. Tayo ang bahay ng Diyos. At ikaw na tao, ikaw ay isang caretaker. Ikaw ay isang tagapamahala ng bahay ng Diyos. Umalis ang Panginoon sandali. At ikaw, binilin sa iyo ng Panginoon na dapat hanggang sa kanyang pagbalik, ang kanyang bahay mananatiling malinis at banal. Ikaw yung gwardya, kailangan lagi kang nakagwardya. Kasi nga, maraming mga kaaway at magnanakaw na papasok sa bahay ng Diyos. Kasi sa bahay ng Diyos, andoon ang lahat ng mga mamahaling bagay. Lahat ng mga importanteng bagay. So dapat ikaw na binilin sa iyo ng Panginoon sa iyo ang kanyang bahay, kailangan bantayan mo ito ng mabuti na hindi mapasok ng kaaway, hindi mawasak ng kaaway, hindi manakaw ng kaaway ang nasa loob ng bahay. Kung may makikita ka ngayon na kaaway, magnanakaw na pumasok sa bakuran, kailangan mo itong banggain, awayin, kalabanin yung mga kaaway na yun, which is bisyo, sigarilyo, alak, kahalayan, or lahat ng uri ng mga bisyo, marijuana, na siyang dahilan wawasak sa iyong sarili. Ito yung mga bagay na ginagamit ng kaaway na kasangkapan upang wawasak sa iyo. Kung ikaw, isang gwardya, pinamahala sa iyo ng Panginoon ang kanyang bahay, tapos nakita mo ang kaaway na pumasok at wala kang ginawang aksyon kasi nga natatakot ka, hinayaan mo lang na mapasok ang bahay ng Diyos ng mga kaaway, ng mga magnanakaw, destroyer, or ano paman, at hinahayaan mo lang. At sa pagbalik ng Panginoon, nakita niya na wala na yung mga mamahaling bagay, mga importanteng bagay, at nakita niya na wasak-wasak na yung bahay. Ikaw na servant na pinamahalaan ng Panginoon sa kanyang bahay ay paparusahan. Ngunit, kung ikaw ay isang faithful at tapat na utusan or servant ng Panginoon, kailangan kung may makita kang kahinalang kaaway, magnanakaw o tao na tingin mo pumapasok na sa teritoryo ng bahay o bakuran ng iyong amo, ng iyong master, kailangan sawayin mo na ito at huwag mong hayaan na mapasok ang bahay ng iyong amo ng Diyos. Kasi nga, ang dala niyan, ang purpose ng mga kaaway niyan, wasakin ang bahay ng Diyos. Kukunin nila ang mahalagang mga impormasyon, kukunin nila ang mga ginto or lahat ng mga uri ng mga kayamanan ng iyong Diyos na binilagay niya dyan sa bahay niya. Kailangan kontrahin mo sila. Kung sa pagbalik ng Panginoon,
nakita niya na ang bahay ganun pa rin, malinis, maganda, at walang masamang nangyari at maganda at nananatiling itong banal. Ang Diyos, sinasabi niya doon sa kasulatan, "You are my faithful servant." No? So tanggapin mo ang mga pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan at ang crown of life at iba pa na mga pangako ng Panginoon na mababasa natin dito sa nakasulat sa Biblia. No, so kailangan tayo na mga servant ng Diyos, kailangan kung may makita tayong kainahinala na tingin mo na siyang dahilan na ikaw ay mapalayo sa Panginoon, kailangan patayin mo na ang desire, which is temptation, kasalanan na pagtitempt sa iyo upang ikaw ay mapalayo sa Diyos. Na siyang dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Na siyang dahilan upang ikaw ay makalimot sa Diyos. Na siyang dahilan ay ikaw ay magkasala sa Panginoon. Huwag mong hayaan ang ganito. Huwag mong hayaan na mga ganitong mga bagay ay siyang wawasak sa iyo. Sisira sa iyo. Bagkus, patayin mo ang desire ng katawan. Kasi nga, kung pinagbigyan mo ang desire ng iyong katawan, hinahayaan mo yan na makapasok ang mga bisyo at alak at lahat ng uri na siyang dahilan wawasak sa iyo. At lahat ng mga impormasyon at mahalagang bagay ng Diyos na sa kanyang bahay, kukunin nila sa iyo. At yan yung dahilan upang ikaw ay wasakin ng Diyos pagdating ng panahon. Ilalayo ka sa kanyang presensya. So hahayaan mo ba ang ganitong mga bagay ay siyang dahilan upang ikaw ay wasakin? So hindi. Bagkus tayo dapat ay mananatiling tapat sa kanyang bahay. Pananatilihin natin itong malinis at kaaya-aya at mananatiling banal. Patayin natin ang lahat ng uri ng mga temptation na binabato sa atin, mga bisyo na siyang dahilan upang mawasak ang templo ng Panginoon. Magiging tapat tayong alagad ng Panginoon. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.